Magsimula na po tayo, manalangin po tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa gabi ito. Kami po ay muli mong pinagsama-sama sa pamamagitan ng ganitong gawain. Panginoon, salamat po sa bawat lalaki, babae na nakatunghay na po. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa buong maghapon. Salamat po, Panginoon, sa patnubay mo at gabay mo po sa amin sa lahat ng aming mga ginawa. Sinamahan mo po kami at tinulungan na matapos ang lahat ng mga gawain namin, trabaho, at iningatan mo kami lubos. Salamat po, Ama. Gayon din po namin dinudlog sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na wala po sa aming kani-kaniyan tahanan na galing sa trabaho. Ingatan mo po sila sa kanilang paglalakbay. Sila po ay makarating ng maluwalhati sa aming kani-kaniyang tahanan na ligtas sa anumang kapahamakan. Ang dugo ng Panginoon Jesus ang tumaki po sa kanila. At gayon din po ang aming pag-aaral. Samahan mo po kami, patnubayan at turuan ng iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin na patuloy na humipo ka ng mga tao na makikinig at patuloy na mauuhaw sa iyo at sa iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, sa gabing ito na turuan mo po kami na sagana at ang kalooban mo po ang masunod sa aming pag-aaral na ito. Ikaw lamang tataas namin, luluwalhatiin, dadakilain, ngayon at magpakailan pa man. Salamat po, Ama, sa katugunan ng aming panalangin. Ikaw ang madakil at maluwalhati sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Sige po mga kapatid, magandang gabi muli sa lahat mga naka-tune in na. Ang pag-aaralan po natin, maybe this is the last huling parable na po na ituturo ko sa series of messages namin na matagal rin pong sinubaybayan natin yung the parables of Jesus Christ, no? At meron pa pong isa sa Friday, kaya po wag po kayong mawawala sa Biyernes dahil meron pa pong isa magtuturo ng parable. At pagkatapos po nun, excuse me, sa isang linggo ay ibang topic na naman po ang aming ituturo po sa inyo. So, share po natin to mga kapatid at ugaliin po natin na ito po ay i-share. O mag-comment po kayo, mag-react po kayo, i-share po ninyo ito sa inyong mga kakilala, sa mga leaders, sa inyong mga members, i-share po ninyo. At sana po ay mas marami pa tayo na nakikinig ng ating mga Bible study, ng mga pag-aaral ng Biblia tuwing Miyerkules at tuwing Sunday po, linggo, no? Ay Miyerkules at Friday po. At kung linggo din po, meron din po tayo, lalong-lalo na po yung mga hindi nakadalo sa ating gawain. Sana ay wag niyo po kalimutan na pumunta sa ating JTTLC Facebook page sa ating at pakinggan po ninyo yung mga gawain. Kung hindi po kayo nakadalo, lalong-lalo na. At kung nakadalo kayo, okay lang po na paulit-ulit po ninyong pakinggan. Dahil pag paulit-ulit, lalo nating naintindihan, naunawaan ng salita ng Diyos. Okay, magsimula na po tayo. Ang ating topic sa gabi ito, the parable of the fig tree. O the parable of the cursed fig tree. No? Ang talinghaga patungkol sa puno ng igos. No? Luke 13, 6-9. Yan po, diyan po natin hinango ang ating pag-aaralan sa Lucas 13, kapitulo 6 hanggang 9. Basahin po natin at para po maintindihan po natin context ng ating pag-aaralan, basahin na po natin beginning verse 1, no, hanggang verse 9. Okay, no? Sige po, makinig po tayo. Dumating noon, verse 1, Luke 13, verse 1, dumating noon ang ilang tao at binalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila,
Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga Galilea? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe. Sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang nanirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga makasalanan, ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. Verse 6. Excuse me. Ito na po yung talinghaga ng puno ng igos. Verse 6, sinabi pa sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang makita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Kung wala akong makita, putulin mo na't nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Okay, so, maikli lang po itong talinghagang ito. Pero mga kapatid, maganda po ang aral na matutunan po natin dito sa talinghagang ito, no? Kung makikita po natin, it's about, una, yung patungkol po dun sa mga taong namatay, no? Mga taong namatay na iniisip ba ng mga taong naroon ng ibang mga Galilea, no? Galilea na dahil sa sinapit ng mga taong yung namatay, inaakala ba nilang higit na masama ang mga taong yun kaysa sa kanila? O maging yung sinasabi po dito sa pangalawa na meron 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, na akala ba ninyo, na ito po ang tanong ng Panginoon, akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Ngunit sabi to, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. No? So, we cannot judge anyone pagdating po sa ganyan. No? At taging ang Diyos ang nakakaalam kung tayo po'y karapat-dapat sa kapatawaran ng Diyos o hindi. Pero isa lang po ang sinasabi ng ating Panginoon, na ang bawat nagsisisi at tinatalikuran ang kanilang mga kasalanan ay ito po ay hindi mapapahamak. Datapwat kung hindi tayo marunong magsisi at hindi talikuran ang ating mga kasalanan, sa anumang paraan mapapahamak po tayo. Datapwat sinasabi po sa Biblia na mahabagin ng Diyos na hindi niya ninanais na ang tao ay mapahamak, kundi ang mga tao ay mahatid sa tinatawag na pagsisisi, pagpapakumbaba, pagsisisi, at paghingi ng tawad sa ating Panginoon. So, it's about repentance, no? So, 2 times declare sa verse 3 at verse 5 na yung tinatawag na, unless you repent, you shall likewise perish. Kung hindi kayo magsisisi, kayo rin ay mapapahamak, sabi ng ating Panginoon. O malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak kayo sa gayon ding paraan. No? So, ano pinapakita dito? Repent or perish. Magsisi tayo? No? Magsisisi tayo o mapapahamak? So, dalawang bagay na pwedeng mangyari. No? No? Magsisisi ka ba o mapapahamak? No? So, sa mundo, tinatawag nilang karma sa mga taong hindi nagsisi. No? Pero sa Diyos, hindi po ganon. No? Ang ating wala pong karma. No? Pero sa Panginoong Jesucristo, nire-recognize niya sa Romans 3 verse 10, sabi po doon, none is righteous, walang matuwid, wala kahit isa. Walang naghanap sa
Diyos. At ang sabi sa Roma 3:23, all have sinned and come short to the glory of God. Ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos. So kung ikaw ay nakagawa ng isang kasalanan o nakagawa ka ng milyong kasalanan, parehas lang. We are all fall in His standard. Tayo lahat ay nabagsak, tayo lahat ay hindi nakaabot sa standard ng ating Diyos. So it is important na i-recognize po natin yung tinatawag na pagsisisi, no? Na aminin natin na tayo nagkamali, nagkasala, at tayo humingi ng tawad. Tayo po ba ay nakakahingi ng tawad pag tayo po ay nagkamali o nagkasala? At kasama din ito kung patungkol sa hindi lang pagsisisi, kundi saan natin gugugulin ng ating walang hanggang buhay? Walang hanggang buhay ba sa piling ng Diyos o walang hanggang kamatayan ba doon sa impyerno ng apoy, no? So, kaya nga sinabi ni Jesus Christ, yung talanghigang ito, at dito nagsimula patungkol po sa yung pong sinasabi sa verse 1 hanggang verse 5, no? So, basahin natin muli, sabi sa verse 6 ng talatang 6 ng Lucas 13, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talanghigang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. So, may isang tao daw, may owner, na may tanim siya sa kanyang ubasan na puno ng igos. Nasaan daw po yung puno ng igos? Kagulat-gulat kasi yung punong igos nandun sa kanyang ubasan na ang mga nakatanim doon ay mga ubas, no? So, ang owner nito o yung land, the owner of the land or the owner of the vineyard, no, ang may-ari ng lupa o may-ari ng ubasan ay pinipicture po nito walang iba kundi ang ating Ama na nasa langit, no? The picture of our Father in heaven, picture of our God, no? So meron po ditong tatlong bagay o may tao po dito na person na pag-aaralan natin, yung owner, the vine dresser, and the fig tree, no? The owner is the picture of God. Siya po ay kinikilala dahil ito ay parable. Ang owner o may-ari ng lupa, ang pinipicture po niya ay walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Ama, no? The vine dresser o yung tagapangalaga ng vineyard, tagapangalaga ng ubasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At yung fig tree, yung puno ng igos ay meron dalawang simbolo, no? Dalawang bagay, no? Una, the nation of Israel, ang bansang Israel, at ang pangalawa, tayong lahat ng mga tao dito sa mundo, no? Now, sabi dito, meron yung owner ay meron tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. At minsan, nung pagkakataon ito, tiningnan niya kung may bunga ang puno. No? So, yung owner po, ang may-ari ay lumabas at tiningnan niya kung may bunga ang kanyang puno ng igos, no? Pero sabi dito, nang tingnan niya, hindi niya ni-expect na walang bunga ang puno ng igos, no? So, walang bunga yung puno ng igos. So, ine-expect niya na makakita siya ng bunga dahil gano'n naman talaga tayo eh. Pag nagtanim tayo, pagtapos natin magtanim, mga ilang araw o ilang buwan, naghahanap tayo ng bulaklak, naghahanap tayo ng bunga, o maliit na usbong na magsasabi, ay, mamumunga na yung aking tanim, no? So, yun ang hinahanap natin, ina-expect natin pag tayo nagtanim na may ibubunga yung ating tananim. Naghihintay tayo ng bunga dahil
nagtanim tayo na isang halaman, na isang prutas, puno ng prutas. So, inaantay natin at ina-expect natin na may bunga yung puno. Pero sad to say, itong lalaking ito, yung owner ng land, nang siya ay maghanap ng bunga, wala siyang nakita kahit isang bunga. No? So, wala. Yung kanya expectation ay parang ibig sabihin bumagsak, no? Sabi, ang tagal ko na tong tinanim, ba't hanggang ngayon wala pa, no? He doesn't find anything, no? Unexpected, dahil alam niya ilang taon na to, itong puno na to, pero hanggang ngayon wala siyang makitang bunga, no? Okay, so sabi dito sa verse 6, yung fig tree na ito was planted in the vineyard. So, yung vineyard, nagbubunga naman no? Napapakinabangan nila yung mga ubas. Napapakinabangan nila yung vineyard dahil nagbubunga. Ito, yung vineyard na ito ay isang lugar, it is a place na merong mga halaman din naroon na hindi vine, hindi ubas, pero may mga halamang naroon na lumalaki, lumalago at nagbubunga, no? Dahil ito ay kanilang negosyo marahil at napapakinabangan nila yung bunga ng vine, ng vineyard, no? So talagang itong yung lupay ng ubas ay marahil ay inaalagaan mabuti ng dresser, ng vine dresser o yung tagapamahala ng ubasan, no? Marahil ito ay nilalagyan niya ng tubig, dinidilig niya araw-araw o every other day, no? Hindi natin alam kung gaano ang dilig ng ubasan o ng ubasan, ilalagyan ng fertilizer, no? Para madaling lumaki, lumago, magbunga, no? So, inaasahan nila na kung ang mga ubas ay nagbubunga o iba pang punong nandun ay nagbubunga, ini-expect ng lalaki na may-ari ng ubasan at na ito ay magbunga din. Pero, unexpected na wala siyang nakitang bunga. So, verse 7, ano po yung sinabi sa talatang 7? Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Ayan. So, ito na ngayon, ang owner ng land ay kinausap yung taga-pangalaga ng ubasan. Sabi niya, 3 taon na ako pumaparito, siguro every year, no? Pumaparito yung owner at tinitingnan kung merong bunga yung puno ng igos. Pero sabi, 3 taon na ako nagbabalik-balik dito, no? So, pero wala akong makita. 3 taon na wala akong nakikita, no? 3 taon na hindi napapakinabangan ang puno na yan, no? So, may mga tao na sabi nga wala daw silang green thumb. Alam po ba natin yung green thumb? Pag sinabing green thumb, mahusay magtanim, mahusay mag-alaga ng mga puno, ng mga halaman, no? So, wala kayang green thumb tung tagapangalaga ng ubas? Hindi naman natin masabing wala kasi yung kanyang mga ubas ay hitik na hitik sa bunga. Tanging ito lang, puno ng igos, ang walang bunga, no? So, ibig sabihin na kahit siguro diligan yung puno ng igos, kahit ito ay lagyan ng fertilizer, ay hindi pa rin nagbubunga. Unfruitful, no? So, anong madadama natin kapag yung ating puno na tinanim natin
nilalagyan, lagyan lagi ng fertilizer, dinidilig lagi. Masasabi mo bang sayang lang naman yung fertilizer na inuukol ko sa kanya? Sayang lang din yung bayad sa tubig na inuukol ko sa kanya for 3 years, 3 taon siyang dinidilig, 3 taon siyang nilalagyan fertilizer. Pero hindi siya nagbubunga. No? So, yung 3 years na ito, wala siya nakitang bunga. 3 consecutive years. No? So, para po bang justify po ba na sabihin niya dun sa tagapangalaga ng ubasan na justified po ba na sabihin niya, cut it down. Putulin na yan. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Yun po ang sabi sa verse 7. So, inuutos ng owner na putulin na yung puno ng igos dahil 3 years na hindi nagbubunga. Kung matatandaan po natin, no? 3 years si Jesus Christ na malagi dito sa lupa in human form, nakasama ang mga alagad na naghihiyaw, repent, for the kingdom of heaven is at hand. No? 3 taon na nagpagamit ang ating Panginoon in human form. Kasama mga alagad, nagpagaling ng mga sakit, may sakit. Nagpalaya ng mga demonyo. No? Nag-share ng salita ng Diyos, nangaral ng ebanghelyo, nangaral ng salita ng Panginoon. No? Pero, nagbunga po ba? Marami po bang bunga? No? Hindi ba? Hinatid lang si Jesucristo na hihiyaw nila kay Pilato na ipako sa krus! Ipako sa krus! Sinong gusto nyo palayain? Si Jesus ba? O ang tulisan? Si Barabas? Ang sinasigaw nila, si Barabas ang palayain. Ano gagawin kay Kristo Jesus? Ipako sa krus! Ipako sa krus! 3 years na si Jesus ay namalagi na nakasama ng tao, na gumawa ng dakilang bagay, gumawa ng mga himala, gumawa ng mga biyaya at pagpapala, nagpagaling ng mga tao, nagpagaling ng mga may sakit, nagpagaling ng iba't ibang klase at uri ng tao, nagbuhay ng patay, no? Napakarami, nagpalaya ng mga naalihan ng mga demonyo. Maging si John the Baptist, na bago pugutan ng ulo si John the Baptist, ay 3 years siya nagparit-parito na inihanda ang daan ng Panginoong Hesukristo. Na sinabi niya, magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Diyos. No? 3 years din po iyon. Hindi maikli ang panahong yaon na inalaan ng ating Panginoon Hesus para ang mga taong ito ay sumampalataya sa Kanya. Hindi po maikli ang 3 taon upang maniwala sila sa preaching ni Juan Bautista. No? So, 3 years ang inalaan ng owner, no? Sa puno ng igos para siya ay manatili. Pero, actually, ang nakakalungkot, wala pa rin siyang nasumpungang bunga. So, justified po ba na sabihin ng lalaking owner na cut it down, putulin mo ang puno sapagkat nakakasikip lamang. No? Okay, so, naalala ko, sabi sa Luke 3, 9-10, sa Lucas 3, 9 hanggang 10, sabi po doon sa verse 9, ngayon pamay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano pong dapat naming gawin? So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, hindi niya pinanghinayangan
yung punong ito. Dahil walang bunga. Kaya ang sabi niya, putulin ang bawat punong hindi nagbubunga ng mabuti at itapon sa apoy. Diba? No? So, ito po ay, yung talinghagang ito ay pwede sa mga unbelievers at pwede rin sa mga believers. Sa mga unbelievers, ang tanging paraan para tayo ay maligtas ay yung talagang tanggapin lang si Jesucristo. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, kilalanin na tanging si Jesucristo lang ang makapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. At kung tayo po ay hihingi ng tawad sa ating Panginoon at ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya, aaminin natin siya na kailangan natin siya sa ating buhay, at paglilingkuran siya at susunod sa Kanya, sa Kanyang mga salita, tiyak magbubunga po tayo ng mabuti. No? Ine-expect ng Diyos, pag tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, this is not one time lang. Ibig sabihin, pagtapos mong tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, ine-expect ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Ine-expect tayo ng Panginoon na tayo'y magbunga. No? Hindi yung sumunod ka lang sa panalangin tapos balik ka na uli sa kasalanan. No. Hindi po yun nais ng Panginoon. At sa mga believer man, no, kanina sa mga unbeliever, no, kung hindi natin tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, wala tayong kapatawaran na tatanggapin. Kaya dapat magsisi tayo sa ating kasalanan at kilalanin na tayong si Jesucristo lang makapagpapatawad ng ating mga sala. At sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Yesus, repentance is a going process. Ito po ay tuloy-tuloy, continual process sa bawat mananampalataya. Dahil minsan, hindi natin sinasadya. Dahil believer na tayo, minsan nagkakamali tayo. Minsan nagkakasala tayo. So, yung repentance na ito ay continuous cycle, no? Of confession and repentance para tayo ay manatiling nakabit sa puno, no? Nanatiling naglilingkod sa Kanya, nanatili na yung kapayapaan, kasiyahan, kagalakan sa ating mga puso, sa ating mga buhay ay nakapangyayari, no? Hindi lamang isang beses, no? Yung repentance na ito ay naghahatid sa atin para makilala natin pa ng lubusan ng ating Panginoong Jesucristo, no? So, sinasabi po yan sa 1 John 1:9. If we repent, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness, no? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos, napapatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa ating mga kalikuan. So, ibig sabihin, tayo na mga believer na ay kinakailangan din magbunga ng pagsisisi. Magbunga ng ating mga pagkakasala, magbunga ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Himingi tayo, yun ang tawad sa Diyos, no? So, ang sabi 1 John 1:9, confess our sin. Pag kinonfess daw natin ating mga kasalanan, God is faithful and just to forgive our sins. No? Yung confession na tinutukoy dito, hindi gaya ng confession ng unbeliever. Yung confession ng unbeliever ay general, Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula ng kasalanan ko pa ng bata pa ako hanggang sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ay confession ng mga unbeliever na inaamin nila na kailangan nila si Jesus at kailangan nilang pagsisiyan ng kanilang mga kasalanan. Pero tayo mga believer na, yung confession natin, ibig sabihin niya sa original ay, name it one by one. Kung ano alam mo, nagkasala, kaya nga napakaino ko, nagkamali ka at nagkasala, luhod agad ang tuhod, humingi agad ang tawad. At kung tayo magko-confess, yung confession na tinutukoy dito, name it one by one, sabihin mo kung ano yung pinagkasala mo. Panginoon, patawarin mo ako na kapag nakasakit ako ng
ng damdamin ng aking kapwa. Nasabihan ko po siya ng masama. Nakapag-isip po ako ng masama. No? Nangupit po ako. Humingi po ako ng tawad. Patawarin mo po ako. Name it one by one. No? Yung sabi sa verse 8, sa talatang 8, ngunit sumagot ang tagapangalaga, wag po muna natin putulin ngayon. Sabi, no, wag po muna natin putulin ngayon. Hukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Tinan nyo, ang ating Panginoon si Kristo ay napaka mahabagin. Meron 3 elements na inintroduce dito sa parable na ito. Una, ang sabi niya, bigyan po natin, magbigay po muna tayo ng 1 taon pa, no? Hukayan kong palibot, lalagyan ko ng pataba, baka sakaling mangmunga pa sa susunod na taon. So, ito yung element of time, yung may oras na, yung nagbigay pa siya ng grace of time, no? Sabi niya, baka sa susunod na taon, mamunga na. Huhukayin ko muna, sabi sa pangalawa. Huhukayin ko muna ang palibot, no? So, elemento ng paghuhukay ang gagawin niya, digging. Kasi hard yung lupa. At pag hard yung lupa, hindi madaling pumasok yung tubig o yung mga nutrients dun sa root. Kaya, hindi siya namumunga. Kaya ang sabi ng tagapag-alaga, hukayan ko muna ang palibot at lalagyan ko ng pataba. So, yung 3 yun. Element of time, yung digging, at saka yung tinatawag na fertilizer. Paglagay ng fertilizer. Na anumang tigas ng lupa, kung hukayin natin to at umulan, nilagyan natin tubig, nilagyan natin ng fertilizer, yung sustansya na kailangan ng roots ay dadating sa kanya upang maging maganda ang tubo ng halaman at marahil ay sa mga susunod na araw ay mamunga na siya. No? So, may nagsabi na, wag po muna. Give more time. No? Do digging. Magbungkal. At put fertilizer. No? Ganyan po ka habagin ang ating Panginoon. No? Nagbibigay siya ng panahon. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa atin upang tayo ay magsisi. Nagbibigay siya sa atin ng pagkakataon upang tayo ay magbago. No? No? So, another year, hindi natin alam kung another year, another time, another day, no? Another month, another hour. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Dahil ito ay isang parable lang, no? So, pero pinapakita dito how good is our God is. Kung gaano kabuti ng ating Panginoon. Na lahat tayo binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi, humingi ng tawad at magbago, no? Si Jesucristo, no? Ang ating mabuting vineyard, siya po yung tinatawag na mabuting tagapag-alaga ng ubasan. Siya po. No? Sabi niya sa John 15, I am the vine and you are the branches. No? Apart from me, you can do nothing. Kung kayo ay hiwalay sa akin, you are nothing. Wala kang magagawa. Kaya nga dapat, no? Habang binibigyan tayo ng Diyos, ng ating Panginoon ng pagkakataon na magbago, na magsisi, gawin po natin ang mga bagay na yun. Dahil darating din ang panahon na mayroon talagang pagkakataon na kahit may mga tao pagka binigyan na ng Diyos ng tsansa at dumating na talaga yung time, no? Natapos na yung pagkakataon na binigay ng Diyos, lahat po ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. No? At ikaw na hindi nagbunga ng pagsisisi, ikaw na hindi nagbunga ng mabubuting bunga bilang isang Kristiyano. No? So,
ano ang matatanggap natin, maririnig natin sa ating mga tenga. No? Kaya nga, habang ang Diyos ay maamo, habang ang Diyos ay binibigyan tayo ng pagkakataon na magbunga tayo at yung mga bungang ito ay mabubuting bunga na dapat nating ikabunga, no? Kaya nga, napakahalaga na yung maging malapit tayo sa Diyos para maintindihan natin kung ano yung talagang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa atin bilang mga Kristiyano. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi one time lang, kundi ito ay continuous, always, consistent, no? So, mga kapatid, habang binibigyan tayo ng Diyos ng panahon, ng pagkakataon, na habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, hanggang ngayon ay may salita ng Diyos na binabahagi sa atin, na libre, walang bayad, unahin po natin ang kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos, ito ang isang paraan para tayo ay magbunga, para tayo ay magbago, para tayo po ay makitaan ng Panginoon na hindi sayang yung ginawa niyang paghihirap sa krus, no? Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan. Gusto ng Diyos na lahat ay maligtas at hindi mapahamak. So, mga kapatid, gawin po natin, lalo tayong lumapit sa Diyos, lalo tayong maglingkod sa Panginoon, lalo tayong sumunod sa Kanya, lalo nating paglingkuran ng Panginoon, lalo nating yung pagkakataon na binibigay niya sa atin ay i-grab natin para tayo ay magbunga sa mga huling araw na ito. Tandaan nyo, ang puno na hindi nagbubunga ay puputulin isang araw at ihahagis sa apoy. Huwag nawang masayang lahat ng mga bagay na ating ginagawa para sa ating Panginoon. Be fruitful. Maging mabunga po tayo bilang mga anak ng Diyos. At yung mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon, magbunga po kayo ng karapat-dapat na pagsisisi. Mahal po kayo ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos ay ito. Binibigyan pa niya kayo ng pagkakataon na magsisi, na humingi ng tawad sa Kanya at maglingkod po sa Kanya. Amen? No? So, ito po ang parable of the fig tree. Yun lang po ang ating mga ating aralin at sana naintindihan po nating mabuti ang aralin na gustong pakita ng ating Panginoon sa atin. Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon na magsisi, magbunga bilang Kristiyano at bilang mga anak ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo, dakilain ka ng aming puso at ng aming mga kaluluwa. Sa oras nito, salamat sa iyong mga salita. Napakabuti mo, Panginoon. You are a merciful God. Punong-puno ka ng awa, ng habag. At sa oras nito, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil hanggang sa mga araw nito, nasusumpungan po namin ang iyong biyaya, ang iyong awa, ang iyong kahabagan. Salamat po sa mga pagkakataon na binibigay mo sa amin para kami magsisi, para kami magbago, para kami maging malapit sa iyo, para kami, Panginoon, ay patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Linisin mo po ang bawat isa at dalangin po namin na patuloy na ikaw ang gumawa ng at gumawa at mahabag sa bawat isa, Panginoon. Patuloy na kausapin mo yung mga taong nakakalimot sa iyo. Patuloy na kausapin mo yung mga kapatid na nagpapawalang bahala sa iyong biyaya at kahabagan at kaawaan. Sa mga araw na ito, maraming salamat po, Ama, sa iyong patuloy na tulong at patnubay sa amin. Salamat po, Ama. At dalahin ko po na patuloy na nasain namin na magbunga sa mga huling araw na ito at magbunga kami ng mabubuting bunga.
Alam namin, pagharap namin sa iyong harapan, hahanapan mo kami ng bunga, Panginoon. At sa mga araw na yon, makasumpong ka, Panginoon. Salamat po. Gayun din, dinudulog po namin sa iyo ang lahat ng mga prayer requests ng aking mga kapatid. Lord, you know, alam mo lahat ng mga pangangailangan ng mga kapatid, ang mga may sakit at karamdaman, bigyan mo po ng kagalingan. Ang mga kapatid namin nasa ospital ngayon, abutin mo po sila. At pagkaloob sa kanila ang iyong grasya, ang iyong awa, ang iyong habag, ang iyong biyaya, ang kagalingan, ang recovery, ang patuloy, Panginoon, na lakas na nagmumula po sa iyo. Ang mga kapatid po namin na tila nawawala ng pag-asa, Lord, we rebuke yung espiritu ng takot, mga espiritu ng pangamba, at tulungan mo na mawala ito sa pangalan ni Jesus, dahil hindi nagmumula sa iyo anuman takot o pangamba, kundi ito'y dahaya ng kaaway. Dalangin po namin, bigyan mo sila ng lakas na loob at iligtas sila sa anumang panganib at kapahamakan. Ang mga nasa ospital, tulungan mo makarecover agad sila at makalabas na agad na malakas ang kanilang pangatawan. Si Brother Rolly, si Royce, na anak ni Nika at ni Raymond, Lord, kayo po ang tumulong sa kanila at makalabas na po sila agad na maayos ang kanilang kalagayan at malakas sa tulong mo. Mga kapatid po namin na may mga dalahin, mga bigatin, problemang mabibigat, abutin mo po sila. Yung mga kapatid po namin nagpapa-chemotherapy, Sister Malu, Sister Jennifer, Lord God, maghimala po kayo sa kanila. Tulungan mo sila at patuloy na hiniling namin kayo po mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan na ayon sa iyong kalooban. Lahat po ng mga prayer request ng aking mga kapatid, i-grant mo po yung mga naghahanap ng trabaho, gustong magkaroon ng maayos na trabaho, yung mga gustong magkaroon ng negosyo, magkaroon ng sariling bahay at lupa, magkaroon ng sasakyan. Lord, yung mga anak nila na maging maayos, yung mga nag-aaral, Panginoon, na makapasa sila sa board, makapasa sila sa exam nila, lalo na yung mga graduating, Panginoon, abutin mo po sila. Yung mga kapatid po namin na may negosyo, pagpalain mo ang negosyo nila, at dalangin po namin na lalong maging malapit sila sa iyo at maging maayos ang kanilang relasyon sa iyo. Lord, lahat po ng mga kapatid po namin na may pangangailangan at kahilingan, kayo po magbigay ng tulong at patnubay, Panginoon. Mataas at malawalhati at madakila ang iyong pangalan. Salamat po, Ama, gumawa ka ng dakilang bagay sa buhay ng aking mga kapatid. Sa aming mga mahal sa buhay, abutin mo po sila, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid sa laman, ang aming mga kanyang asawa, mga anak, pagpalain mo po at patuloy na katagpuin mo ang kanilang pangangailangan. Huwag mo pong pababayaan silang maging malayo sa iyo, kundi lahat po ng aming mga mahal sa buhay maging malapit sa iyo. Salamat po, Ama, sa katugunan sa aming panalangin. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, at lahat ng mga activities sa church na darating na buwan. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Salamat po sa iyo na pinagkakatiwala ang panalangin ito. Ikaw ang alam namin na nagbibigay ng katugunan sa aming mga pangangailangan at sa aming kahilingan. Kaya nga sumayo ang kapurihan, kalwatian, karangalan, paghahari. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. God bless po. Pagpalain tayo ng Diyos. Ingatan tayo ng Panginoon.